ang ating highland environment. At ito po ang ating barn. Kaya kailangan talaga dito ng heater. Dito po dinadala ang mga sisiw galing doon sa brooder house kapag sila po ay 7 days old. So isang component po ng ating barn system ay itong slats, bamboo slats. Ito po ang nag-facilitate ng ventilation para makalabas po ang usok na nanggagaling sa ating heater. So yan po ang ating heater, drum heater. May panggatong po yan na kahoy or uling at pinupuno po siya ng labhang o rice hull. So the whole night po ay magbibigay siya ng init sa ating mga sisiw. So kung makikita nyo po ay komportable sila na nag-iikot sa kanilang brooder house. Ang usok po ay papaakyat at saka papalabas sa kubo. So dito po sa ilalim ay hindi naman napapasama ang ating mga sisiw dahil paakyat naman po ang usok. Ang usok naman ay nakakatulong din para panlaban sa lamok. So yan po ang ating practical na pag brooding dito sa barn ng ating mga sisiw. Pagka maganda po ang panahon, labas na po sa barn itong mga sisiw natin. So kainaman pa rin ng maayos na brooding, may protection, may ventilation at may heater. Sapagkat sa pagbabakuna po, kapag walang heater at nilamig ang ating mga sisiw, hindi rin po magiging maganda ang proteksyon na idudulot ng ating bakuna. Ito po ang ating daan papunta po sa pangalawang barn. Ang first batch po ay going 21 days old sa ngayon. So ito po ang highland environment kung saan pinapagala natin ang ating mga sisiw as close to nature as possible. Pupuntahan po natin yung barn number 3 kung saan nilagay po ang kalahati ng batch na ito. So andun po sila sa bandang unahan. Hinati po sila para hindi po magsikip sa isang barn. Importante po na huwag niyong siksikin ang napakaraming sisiw sa isang maliit na barn para hindi po sila masira, hindi po sila magkakasakit at hindi po mag feather pecking. So ito po ang barn number 3. The same setup, umuusok dahil sa ating drum heater.
Yan po. So kung nakikita po natin ang ating mga sisiw, 21 days old, looking good, apparently healthy. Yan, palipad-lipad pa galing sa taas.